Hindi lang yun, nakita natin sa ating pag-aaral, si Noah po ay nabuhay na righteous. Siya ay isang just man. At hindi lang siya nabuhay na righteous dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay nabuhay na perfecto. Nakasulat po yun sa banal na kasulatan. Si Noah ay matuwid at si Noah ay sakda sa kanyang pamumuhay. Para sa iba na wala rin itong nakaraang linggo, para lang nakita natin na ito po ay tunay na nasa Biblia. Sabi po na banal na kasulatan dito po sa Genesis chapter 6. Ganito po ang ating masasabi tungkol kay Noah. Ito po ay pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Ang sabi po na banal na kasulatan ay ganito. Sa chapter 6 po ng Genesis, ang sabi po rito ay ganito. Dahil po si Noe, nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon. Verse 9, ito ang lahi ni Noah o ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid. Okay? So sa kanyang pananampalataya ay nabuhay bilang isang taong matuwid. Sa English po yan ay these are the generation of Noah. Noah was a just man. Sa ibang translation, Noah was a righteous man. Okay? So sabi po rito, ito ang lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid. Sakda, noong kapanahunan niya, si Noe ay lumalakad nakasama ng Diyos. So makikita natin tulad rin ni Enoch. Si Enoch po ay lumapit sa Diyos. Hinanap niya ang Diyos, lumapit sa Diyos, lumakad na kasama ng Diyos. Si Noe rin po, dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay lumakad na kasama ng Diyos, siya ay nagpakatuwid, at siya ay nagpakasakdal sa kanyang pamumuhay. At dahil doon, siya lang po yung nakaligtas doon sa bahang dunaw. Nung pinalaanan ng Diyos siya, ang tao ay nagsisi ang Diyos dahil nung nilikha niya ang tao, magkabaliktaran nung kanyang plano para sa tao, yung nangyayari sa tao. Ginawa niya ang tao ayon sa kanyang image, ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang likeness. Ang tao ay pinutungan niya ng glory, honor, and dominion. Ang sabi nga niya sa Lord, ito lang aking nalalaman na ang tao ay ginawang matuwid, ginawa ang tao na mabuti. Diba? Ginawa ang tao na merong takot sa Diyos at sumusunod sa kanyang utos. Pero kabaliktaran, yung nangyari at nagsisi ang Diyos sa kanyang pagkakalikha sa tao, at sabi ng Diyos, lilipunin ko na lahat ng mga tao, at pati na yung mga hayop. Pero nung takdang ililipon na ng Diyos ang tao, nakasumpong ng grasya o biyaya si Noah sa paningin ng Diyos. Okay, so totoo, merong salvation by grace. Diba? Pero itong salvation by grace na ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. Natatandaan niyo yung Ephesians chapter 2 verse 8. Diba? Tayo ay naligtas sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi pwedeng magkaroon ka ng biyaya nang wala kang pananampalataya. Okay? At hindi pwedeng sabihin mo na ikaw ay may pananampalataya na walang evidence na kayong pamumuhay na ikaw ay may pananampalataya. Si Noah po, yung ebidensya ng kanyang pananampalataya, siya po ay may fear of God. Ano pag-aralan natin na karang linggo? Siya po ay nagkikip ng kautusan ng Diyos. Siya po ay nabuhay na just man, righteous. Siya po ay nabuhay, tulad ng ating nabasa, siya po ay nabuhay na sakdal o perfect sa harapan ng Diyos. Siya po ay nabuhay na kasama ng Diyos. So ito po yung ebidensya na tunay nga meron siyang pananampalataya sa Diyos. Sinapraktika niya sa kanyang pamumuhay ang mga bagay na ito. At dahil sa pagsasapraktika niya ng pamumuhay ng mga bagay na ito, na napatunayan niya yung kanyang tunay na pananampalataya, kaya siya nakasumpong ng biyaya sa Panginoon. Nakita ng Diyos, masasama na lahat ng tao, gigibayin niya ng tao.
nagbago siya ng pasya. Hindi na lahat ng tao kanyang pupuksain, ititira niya sino? Si Noah, at siya ay palalampasin doon sa bahang gunaw. Ililigtas siya ng Diyos, bibigyan siya ng kaligtasan, palalampasin siya doon sa bahang gunaw. Okay? So, yun yung gagawin ng Diyos sa kanya. At yun ang ginawa ng Diyos sa kanya. Siya lamang po ang nakaligtas sa bahang gunaw. Okay? Yung bahang gunaw po yun, yung judgment ng Diyos sa lahat ng mga tao. Lilipurin niya na lahat ng mga tao. Pero hindi po siya nakasama doon kapag meron siyang pananampalataya. Ayon po sa pag-aaral natin nung nakaraang linggo. At ito ay inspirasyon doon sa mga sinusulatan ng mga Hebreo na sila ay dumadaan sa pagsubok na posible tulad ni Enoch, maggaya sila sa pananampalataya ni Noah, mananatili sila mananampalataya, magagaya sila kay Noah na sila ay hindi na padadaanin pa sa pagsubok at ibibigay na ng Diyos yung kaligtasan. O malalampasan nila yung pagsubok na nangyayari sa kanila. Tulad rin ni Noah na nalampasan yung bahang gunaw. Okay? So, inspirasyon ito. Kaya ito sinulat. Para din sa sinusulatan. At para rin naman sa atin sa panahon nito na tayo ay may pananampalataya sa Diyos, posible na tulungan tayo ng Diyos na malampasan natin yung mga trials na dinadanas natin upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. So ito po yung nangyari kay Noah. At tulad rin ni Enoch, si Noah po, hindi po niya sinolo. Hindi niya po sinolo ang bagay na ito. Na siya ay namumuhay na may takot sa Diyos, siya ay namumuhay na sumusunod sa kanyang kalooban, siya ay namubuhay na just, siya ay namubuhay na perfect, at kasama ng Diyos. Hindi po sinolo ni Noah ito. Tulad nung nakaraan na pag-aralan natin kay Enoch, hindi rin sinolo ni Enoch. Siya po ay naging isang prophet of God. Ibig sabihin, mangaral ng Diyos. Sinubukan niya aralan ng ibang tao. Pero ang problema, siya lang ang nakapasa, si Noah, sinubukan niya rin aralan ng mga tao. Pag-aralan natin sa 1 Peter, na siya po ay preacher of righteousness. Okay? Para nga maging preacher of righteousness, dapat righteous ka rin. So, si Noah ay righteous at gusto niya, he tried to influence the people to be righteous. Siya ay nangaral ng righteousness sa mga tao. Ibig sabihin, gusto niya rin na doon sa kanyang ginawang bangka o ginawang barko ay masama